This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dillaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon. Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna. Hershey's Food and Refreshments. Judge Solar Lights Trading. Zia's Beach Place. Iyata Beach Sanctuary. Yes, isang magandang umaga, Sorsogon City. Welcome po muli na naman sa isang namang edisyon ng ating programang tatalakay sa mga issue, kontrobersyal at mahalagang usapin, mapapolitika, sports, buhay, pamilya, usaping barangay at higit sa lahat, syempre, ang tungkol sa buhay ng ating mga bisita. Sa muli, welcome sa programang Kasama Mo si Jojo. Dito nagdaang mga linggo isang ahensya ng ating gobyerno dito sa ating syudad ang nasadlak sa isang kontrobersya, isang ahensyang masasabi natin sa oras ng ating pangailangan sa ngalan ng serbisyo at pagtulong sila ang responde natin sa oras ng peligro, ang Bureau of Fire Protection. Ngayong umaga ng ating mga kapanayam, isa sa tinitingnan sa kanilang ahensya, isang opisyal ng Bureau of Fire Protection, pero bago yan, siya din ay naging isang nurse dito sa siyudad ng Sorsogon, ang ating Fire Senior Inspector at Acting City Fire Marshal ng Sorsogon City, si Binibining Maria Celeste Pancho. Bago ang lahat, ma'am, ang buong staff po ng Bicol TV, Sorsogon ay nagagalak at napagbigyan niyo po ang aming paanyaya na kayo po ay makasama at makadaong palad namin dito, lalo na po sa programang Kasama Mo si Jojo. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning po sa lahat ng taga-Bicol. Baka pwede kayo mapakilala, ma'am, sa kanila, ma'am. Good morning po sa lahat ng viewers and listeners ni Sir Jojo and ng Bicol TV Sorsogon. Ako nga po pala si Fire Senior Inspector Maria Celeste Pancho from Bureau of Fire Protection, ang bagong acting City Fire Marshal ng Sorsogon City. Alright, ma'am. Nakilala niyo po, siya po ang pumalit kay Madam Casalme. Kung matatandaan niyo po, na si Miss Casalme ay naging guest of honor po natin dito sa ating programa. Although sabi ko nga at binibiro ko si Madam, lahat po yata ng nagiging guest namin dito pagdating sa Bureau of Fire, hindi ko tumatagal. Medyo napapalitan ko kaagad. Pero hindi naman po namin sinasadya na sila po ay aming maimbitahan kasi minsan napapanahon naman po ang ating pinag-uusapan at kinakailangan naman po silang po mismo magsasabi kung ano po ang dapat at hindi po magmumula sa kung sino man. Anyway, ma'am, going back to the ma'am, sa pinag-uusapan natin kasi nabisita na namin po kayo noong nakarang araw, pero pagpapatuloy po natin para po sa kaanohan po ng publiko na kayo po ay makita nila at mismo sa bibig niyo po manggaling. Kasi itong nagdaang linggo, ma'am, sa nangyaring sunog, going straight to the point, ma'am, sa isang lugar sa city o sa social media, kanya-kanya po ang mga speculation kung ano nga ba ang pinagmulan ng sunog. Although, ma'am, kayo po lamang ay ang sumalo kasi nga po ang panahon na to ay hindi pa naman po kayo ang hepe ng nasabing ahensya. At gusto lang po namin ipaabot sa ahensya na kami po sa Bicol TV ay hindi po kami mga marites na naniniwala na lamang po o basta-basta na lang po maglalabas ng issue o mga kasagutan na hindi po nanggagaling sa ahensya. Ngayon, ma'am, we still looking for the right person, right agency to come out and say what's really happened at that time. Ang gusto lang po namin magmula po sa ahensya nyo po ang totoo po talagang nangyari. Ano po ba ang mga assessment regarding po sa nangyaring kasunog ba? Actually, sir, nagkandak na po ng investigation ang IATF ng national po. Kinabibilangan po ng iba't ibang ahensya ang nag-imbestiga and kami po hindi po kami nag-interfere sa kung ano man na investigasyon na naganap po.
So, from our end, ano lang din po, same din po ang cause of fire nun is galing po doon sa mga sa pag-welding po. Yung tangke Yun ma'am ang- doon, yung yes, ang, po. fire tank Opo, na opo. ginagawa. So magkano po ang estimated value of ma'am damage po ng natin doon? Ang estimated value po namin is 7 million. So laki po hindi lang malaki, talagang malaki po ang damage sa nangyari pong sunog doon sa kasi ito nga po ma'am puro light materials nga po ang nandoon, ang mga bags, mga school supplies Sa amin po kasi, sa aming ahensya, pag nagsasabi po kami ng estimated damage, may hindi po yan yung laman. Bali yung Yung structure lang ma'am. So structure. maliwanag po sa 7 nasa million. fire code po kasi yan. Sa Kung 7 gaano million kalaki ma'am, po hindi yung pa size. kasama yung laman. Yes po. So magdadagdag pa. May assessment po kaming ginagawa. So, Kaya saan po estimated namin makukuha ma'am yung talagang kung ilang amount yung nasunog doon po sa loob ng ng nasabing bodega ma'am? Ngayon po kasi hindi na kami dahil nga nag-conduct ng IATF. Okay. Po siguro ang kasagutan niya magagaling po dun sa supplies ng City Hall mismo. Yes, Kasi sir. sila po talaga yung dun eh. Okay ma'am. Yes, Sa investigasyon na ginawa ng ahensya at sinasabi niyo po na ang cause of fire nanggaling po dun sa ginagawang tangke ng tubig. Which supposed to be ikinontrata po ito ng city para paayusin ito. Ano po ang pananagutan ng departamentong may hawak ng nasabing pinatatrabaho po? Yung mismong ma'am, nagpatrabaho po doon sa tangke at kung sila po ang tinuturo pong pinagbulan ng sunog. Actually, sir, mas siguro po na hindi ko na lang po sagutin. Sorry. Ano po kasi di pa po ako nagka-courtesy call kay ma'am. I see. And ngayon po sanang araw. Okay po. And during that time po kasi hindi pa po ako. Oo nga po, ma'am eh. Ano lang po yung mga Yung talaga nalalaman niyo lang yes, po. sir. Okay, ma'am. Wala pa po kami dyan. Okay. Kita nyo, na-istorbo ko pa si madam. May magko-courtesy call pa po ito kasi ito po yata magiging talagang tawag dito, ang oras ng kanyang pagiging epe po dyan sa bureau at magpa-plug ceremony pa po ito, naimbitahan lamang po natin. Sa pangyayari ito mama, sa mga establishmento na meron dito sa syudad at nagkakaroon po ng mga seminars o trainings paras po ng mga drills, di ba po? Fire drills, opo. Na dapat ang ginagawa sa mga malalaking may mga negosyo. Ang city government po ba, doon mismo sa City Hall na nito, kailangan na po bang mag-undergo seminars and trainings yung mga empleyado doon para hindi na po maulit? Kasi nga po, di ba may tinatawag na tayo na bucket relay, hindi po nagawa. Ano po masasabi niyo doon, ma'am? Actually, sir, lahat naman po ng mga establishments at lalo yung mga may mga malalaking numbers ng empleyado is nire-required namin magpakandak ng fire drills. Paano po yung iba na hindi po sa inyo, ma'am? Naipa-cooperate, ma'am? Lahat na so far naman po halos lahat naman po nagre-request ng fire drill. Pares ng mga hospitals natin sunod-sunod sila ngayon nag-request ng fire drills, and kahit naman po yung mga private na establishment natin nagre-request din po sila. Siguro Okay, lang po di lang na-aware yung general public ng mga nangyayari po sa kanila. So, ma'am, kasi ma'am, kahapon habang nag-iikot ako ma'am dito sa iba't ibang barangay, ma'am, marami nagtatanong, paano nga ba maging volunteer firefighter, lalong-lalo na po yung mga babae. Yes, Napag-usapan natin kanina ito, ma'am. Kasi ngayon nga, ilang linggo, hindi naman siguro, o masasabi natin na dapat ang buwan ng Fire Prevention Month actually, hindi lamang po sa buwan ng kung talagang sinisunod. Paano nga ba maging volunteer, ma'am, sa Bureau of Fire? Kung willing po sila maging volunteer sa amin, pwede naman po sila pumunta sa aming office, mag-ano ng letter, gawa lang po sila ng letter nila na gusto nila mag-volunteer, and we are willing to teach them naman po. And pero syempre po kailangan namin sila i-train bago sila actually di po kami nagpapaano ng volunteer sa amin. Kadalasan po ang mga volunteer nasa
may mga private establishment na mayroong sariling truck. I see. So actually sila yung mga isa sa ating mga force multiplier. So pwede din po sila maging part ng CFAG or aming Community Fire Auxiliary Group sa barangay. During our OLP or Oplan Ligtas na Pamayanan, nagbubuo po ang mga barangay ng CFAG. So pwede po sila doon mag-join, and doon po nagtuturo din po kami lahat ng trabaho ng bumbero. Tinuturo namin doon, and kung ano yung mga magiging parte nila in case magkaroon po ng sunog. So- For example, meron na po sila doon ng merong designated as firefighter, Yes, ang magsa-traffic, kung sino po yung mga sa ang medical emergency, sila na po yung may designated task na po si CFAG. Mga alimbawa, nag-request po yung kasi may tinatawag tayong BERT sa mga Apo, barangay BERT, apo. Kapag sila po ay nag-request po sa bureau regarding sa mga seminars at trainings, ma'am, mga ilang araw, linggo o buwan po ba bago sila tawagin ganap na pwede na mag-rescue sa mga ganyang sakuna, ma'am? Okay po. Yung usually po yung mga BERT natin is ini-include na natin doon sa CFAG. Okay. Yung Community Fire Auxiliary Group. So, nagkakandak po kami ng trainings yan. Yung OLP po kasi namin, 4 na phases yan. Meron po kaming yung parang una yung orientation of first quarter. Second quarter namin po is house to house or risk assessment ng buong barangay. Para po yung barangay natin or yung community doon sa barangay, alam nila kung ano yung mga hazards, yung mga risk doon sa lugar nila. And third quarter po natin is nagkakandak na tayo ng training for the CFAG. For the tapos ang fourth quarter po, again, house to house pa rin po. So, siguro ma'am, masasabi natin na kapag may mga ganyang training o seminars na kinakandak ang bureau, lalong-lalo po sa mga barangay, siguro pwede ba nating may panawagan na rin sa ating gobyerno, sa ating lokal na gobyerno na, excuse me, ang bawat barangay po dito sa siyudad ng Sorsogon ay maging requirements na rin sa mga uupo at mga nakaupong mga barangay official na magkaroon o maglaan ng pondo para sa kahit munting kahit kunting mini truck para gawing fire truck, ika nga, ma'am. Opo, sir. Actually, sir, ang ibang mayayamang barangay dito sa Pilipinas. Mayayaman talaga, no? Malalaking barangay. Parehas po sa NCR, syempre po malalaking sila. Meron din po talaga silang, bumibili sila ng mga fire truck na sarili nila, mga mini pumper. Meron kaming nailista last week na madaming barangay dito ang hindi mapapasok ng fire truck natin. Kasi sobrang masisikip po yung daan. Mga bakit mini bang gusto nyo mapangalanan yung ibang barangay para makot naman natin yung mga barangay officials, ma'am? Yung parte-parte ng barangay, naiwan ko lang yung listahan ko. Yung dito sa may Balogo, Okay sa po. may RJR ba yun? Papasok sa may... Papasok po. Okay. So, medyo maliit po yung daan. Meron pa po kaming... Basta madami po yun. Sa next siguro po, ipakita. Naiwan Ayan ko yung lang. mga kababayan na Madami magkakaroon kaming, tayo ng part two. opo. Madami po kaming nailista na kailangan namin masiayos dito para po hindi mahihirapan kapag nagkaroon ng eventualities or pag magkasunog tayo sa hindi naman hinihingi. Pero if ever lang, at least po madali nating maagapan kasi makapasok yung ating mga pumper. Okay. Speaking of trainings and seminars, ma'am, sa mga barangay, ano po ba ang dapat ihanda o mga requirements na dapat ipasa sa inyo para kayo po ay maimbitahan na mag-conduct po ng seminars doon? Sa lahat po ng barangay na interested na magpa-fire drill or gusto magpa-lecture on disaster and fire prevention, fire safety, and fire drill, magsulat lang po sa aming ahensya, and we are willing naman po na i-impart sa inyo ang aming knowledge, and it is really our job na naturuan kayo. And isa sa aking plano is madala dito yung good practices na ginawa namin sa kasiguran, na bumaba po talaga kami sa community. Buong target namin is lahat ng bahay malagyan ng
contact numbers, emergency hotline numbers, and kahit kakaunting fire safety tips, at least sa araw-araw na mababasa nila, mariremind sila. Kasi ang iba po, aminin na natin, hindi sinasapuso ang mga inaano namin, ang mga simpleng paalala namin sa pagdating sa fire prevention. I see. So, kaya nga minsan, ang disiplina po dapat laging dala-dala Yes, yan, sir. Lalong-lalo na po kapag may mga seminars ng mga importante na kagaya nyo po sa bureau na dapat isa puso din. Yes, Hindi sir. yung ipagbabaliwan, nakaano lang nakapag-seminar lang isang araw, sabi nila may certificate na ako. So, dapat talaga in action na Yes, makikita kung ano na pag-aaralan din. Apo. Madam? So, ma'am, pagpatungkol naman kasi kalimitan makikita natin ang mga fire marshal, mga firefighter is puro karamihan lalaki. What about po sa mga kababaihan? Ano po ba talaga ang requirements nila para sila po ay mapabilang sa pamatay sunog na sabi nga nila mga madrigma? Sa amin po, sa Bureau of Fire Protection, kailangan po 4-year course na graduate. May eligibility and fit, mentally and physically fit po. And kailangan maipasa lahat ng exam na dadaanan, and meron po kaming agility test na dapat ipasa po. Yun lang po para makapasok sa amin. Halimbawa, gusto nila mag-apply, ma'am, saan po sila pupunta? Sa regional office po sa Washington Drive, Legazpi. Ligaspi po. Yeah po. Din po. Hindi naman tumang-part sa Napolcom. Hindi naman po. Regionalized po yung ano namin, ang ano namin, ang recruitment. Pero abangan po nila sa page ng BFP Region 5, and minsan po na meron din pong national office, pwede din po doon mag-apply. Okay po. Pwedeng national, pwedeng dito sa region. Sa ngayon, ma'am, ilan po ang empleyado po ng bureau, ma'am? Dito po sa syudad, ma'am? Sa Sorsogon City po, 67 po. 67. Sa palagay 68 niyo, po kasama na. sa palagay niyo po ba may sapat na po yun? Ay, kulang po. Kulang po, sir. Kasi usually po, dapat po, ang isang truck is 7 po. Dalawang shift, palitan, dapat po 14 ang laman ng isang truck. Kasi So, 7. sino dapat mo magre-request para sa karagdagan Actually manpower? lahat po ng actually po, sir, pag nagmi-meeting kami sa yan po yung kulang po talaga kami. And ongoing naman po yung modernization, recruitment, and para mapunuan po ang lagi po talagang kulang. May mga nagre-retiro, mga nagre-resign, nag-optional, ganun po. So, alos lahat po ng station ngayon is kulang ng Talagang tao. Pero, kulang. ginagawa naman po ng paraan ng aming ahensya, and ongoing din po yung Modernization Act namin na mapunuan ang mga pagkukulang ng personnel. So, sa dami po ng mga nag-a-apply, kasi minsan nadalaw ako dun sa isa po dun sa Legazpi, kung saan sa third floor yata yun. Gaysan. Kasi may Gaysan. Opo. Actually, pasarado na nga yata yun. Opo. And nakita ko ang dami pong aplikante na nandun. Bakit kinukulang pa rin hanggang ngayon? Kasi may tinatanong kami. Ito, hindi naman sa Opo. ina-underestimate natin o nagiging negative ang pagkakilala natin sa bureau. Andiyan pa rin po ba mga palakasan system na tinatawag nila? Palakasan, as in malakas po talaga dapat yung katawan. Kasi sa karamihan po ng nalalaglag sa amin is sa agility and sa medical. Malakas dapat din po yung utak na dapat masagutan yung exam. Makapasa sa exam. Yung exam po namin, ng written exam, is yung question galing sa national office. Kami po kahit mga officers, wala kaming na di namin nasilip, wala kaming alam. Kahit yung mga nagpo-proctor. Kasi part po ako ng regional office as of now, Deputy Chief of Health Service. So, marami po talaga kaming nalalaglag pagdating sa written exam, agility, and Ayan. and sa health, mental and mental Talagang and hindi physical. makakalusot ma'am. Sa Yes, mga sir. kababayan, sa totoo lang, pag nag-apply po kayo sa bureau, lalo na sa ahensya nila, madam, hindi ko kayo makakalusot. Dating nurse si ma'am. Until now, pagdating po sa mga tinatawag natin na physically fit, sila po ang maghihimay-himay niyan. So, kung kayo lalambya-lambya, siguro hindi naman kayo karapat-dapat na kunin sa bilang mga empleyado ng bureau. So,
So dahil dyan ma'am, sa ano ma'am, sa local na ano natin ma'am, ano ba si mga mayors, pwede ba silang mag-request ng karagdagan na mga manpower para sa inyo po? Pwede na, ano sir, naka-kota-kota po kasi, kung ilan yung binaba ng national office na i-recruit ni BFPR 5, yun lang po yung may, kahit po ang daming gusto mag-apply, minsan po, parehas po yung last na recruitment, 1,000 mahigit po ang nag-apply, pero ang kota po natin is 101 lang. So, hindi salang-sala po talaga ang makakapasok. So funding ang problema. Ang pagpapasahod. Opo, yun Diyan natin siguro, nakikita yan. opo. Kasi kahit sabihin natin na kulang yung ano natin, yung tao natin pagdating sa bureau. Kahit gustuhin natin na mag-employ ng kumpletuhin natin yung talagang bilang sa loob ng mga Bureau of Fire, parang hindi na rin, imposible pa rin masunod kasi nga pinag-uusapan dito fundings. So, kaya nga, ito, panawagan namin sa mga kongursista, kaysa naman nagbabagayan kayo dyan, na sana bumaba naman kayo, tumayo sa inyong mga kinaupuan, sa mga aircon yung mga opisina, na bisitahin ang lahat ng mga ahensya na meron tayo. Huwag lamang dun sa ahensya kung saan pinag-uusapan ang mga infra, kung ano mga project. Kundi ito, nangangailangan po ng tulong ang Bureau of Fire Protection. Kasi, sabi nga ni Madam, kulang talaga ang manpower, lalo na po pagdating ng mga tag-init, kasi diyan po ang panahon kung kailan talagang si apoy is sumisiklab, sa mga buwan na yan. Sabi nga na sa madaling salita, ma'am, bawal maglaro ng apoy. Yes. Lalo na mga bata. So bago tayo ma'am, kasi ma'am, alam ko may pupuntahan pa kayo, sa konting oras na pag-uusap namin ni Ma'am Celeste, dami naming nalaman na kung impormasyon at mga ideya patungkol sa pinag-uusapan, at muli maraming salamat po. Ang inyong pong mensahe, panawagan sa ating mga kababayan. Unang-una po magpapasalamat kami sa inyo, mga media partners namin, na para matulungan po kami ma-educate ang general public. Sana po lagi ninyong tandaan ng safety nyo or safety ng bawat isa sa inyong, kahit sa loob ng bahay nyo, is yun ang pinaka-importante. Tandaan po at isa puso ang mga laging ina-advise namin. And one of these days, weeks, basta po bababa kami sa community para doon po kami mismo magturo ng aming ng aming mga ng ahensya namin. And bibigay po talaga namin sa community ang serbisyo ng Bureau of Fire Protection. At yan po mga kababayan, napakinggan nyo po, narinig nyo, nakita po nyo, napapanood nyo po dito live sa Bicol TV ang panawagan po ni Senior Fire Inspection and acting officer po ng city dito sa Bureau of Fire Protection, si Ma'am Celeste Pancho. Abangan nyo po, magkakaroon po tayo ng part 2 dito. Hindi po dito natatapos ang ating pag-uusap kay Madam, kasi napakadami pa natin pag-uusapan regarding sa mga issue na patungkol po sa Bureau of Fire Protection, mga dapat natin gawin pa sa mga susunod na edisyon po ng programang Kasama Mo si Jojo. At muli po, nagpapasalamat po ako sa inyo, Madam, sa muli po pagbibigay ng sa amin dito oras at panahon sa aming programa, lalo na po sa programang Kasama Mo si Jojo dito po sa Bicol TV Sorsogon. At muli po, magbabalik po ang programang Kasama Mo si Jojo makalipas lamang po ang ilang commercial. Salamat. Thank you, ma'am. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms,
private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Borabod, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. At muli po, nagbabalik tayo sa ating programang Kasama Mo si Jojo De Lamo po. Live na napapanood nyo po dito sa Bicol TV Sorsogon. At mapapanood rin po kami sa aming YouTube channel. At hanapin nyo lamang po ang Bicol TV Sorsogon. At maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay na patuloy na nagtatangkilik sa ating programa. Kay Barangay Captain Arles Haniaban po ng Pamurayan. No? And of course, sa ating mga kaibigan, kay Mary Andugan, kay Charlie Herrera, kay Maridita at Dexter Doca, na pawang mga taga-batch 1997 ng Sorsogon National High School. And happy fiesta pa dyan sa Barangay Peña Francia. So pag-celebrate noon, dami-daming tao kahapon na napanood natin, na nakita rin natin na nagkaroon po ng pluvial dyan po sa kahabaan po ng ating mga pangisdaan, dyan po sa Sorsogon Bay. And of course, sa Talisay Urban Port, good morning. And sa lahat po ng mga official and members dyan po sa Barangay Talisay. And syempre sa Tutubo family, sa Barsibal at Lascano family, sa Lanak at Tapon family ng Barangay Talisay. Magandang umaga po. Welcome pumuli sa ating programang Kasama Mo si Jojo. Anyway, pinag-uusapan natin kanina mula po sa ating bisita na pasamantala po na siya po ay napaalam dahil lamang po siya po ay may magbibigay po ng kortesiya para sa ating mahal at butihing mayor ng syudad na si Mayor Esther Ramor, at magkakaroon po sila ng flag raising ceremony this morning at 7:30 at medyo yata na late po si ma'am. Anyway, sa susunod na issue po ng ating programang Kasama Mo si Jojo ay mas marami pa tayong pag-uusapan pagdating po sa ahensya po na ating naging bisita ngayong araw. Abangan nyo po yan sa ating susunod na mga edisyon ng programang Kasama Mo si Jojo. Anyway, puntaw naman po tayo dito sa mga karagdagang impormasyon. Ang sunog pula mula po sa investigasyon na ginawa po ng Bureau Fire Protection na nangyari po dyan sa City Hall is nanggaling po talaga ayon po sa kanila sa investigasyon nila na nanggaling po doon mismo sa tangke na ginagawa sa tabi po mismo ng nasunog. So ang tanong ko lamang po dito, ano ang pananagutan ng mga engineer nagpagawa po niyan? Kasi kung hindi po dahil sa kanila hindi po magkakaroon ng sunog, Kasi ang mga bumabagsak po na baga mula sa pinagweldingan ay bumabagsak po doon sa area kung saan may nasunog. So ang katanungan nga lang po na hanggang ngayon ay hindi rin po masagot ng ating bisita kanina, kung may pananagutan nga ba. Kasi ito napagtanong-tanong po natin diyan po sa lugar nung panahon at oras na may nasusunog diyan, parang dapat ikinontrata ito sa labas. Yung mga tagalabas dapat ang mangungontrata nito para gawin to, pero ang ginawa po yata hindi na ho kumuha ng gagawa, kundi yung sariling tao na rin po nila dyan po sa engineering department ang gumawa nito. Yun po ito sa ating nakuhang impormasyon dyan. So andyan po sa City Hall, sa ating mga opisyal, sa ating mga mahal na public servant, lalo na mula sa mga konsyala na meron tayo. Nagkandak na po ba ng investigasyon regarding po dito? Ano po ba ang kasagutan? Ano ang pananagutan ng departamento na nagpagawa ng nasabing tangke kung kaya nagkaroon ng sunog? Pawang hanggang ngayon pawang speculation po ang madlang people, lalo po dito sa siyudad ng Sorsogon sa mga katanungan na yan. Kasi kung hindi po kasama sa departamento yung nakagawa ng sunog, malamang tapos na po ang investigasyon. Pero sa ngayon hanggang ngayon parang bulag pipi at bingi pa rin tayo dyan sa City Hall. Kagaya na lamang po ito na nasabi natin na mga fire hydrant that time walang mga laman. So paanong magiging solusyon natin dyan? Kung every time na may sunog is ganito at ganito, pupunta ka ng hydrant para kumuha ng tubig, para maapula yung apoy, tapos walang laman. Paano mangyayari sa sunog? Lalong lalaki, lalong lalala.
Buti nga, hindi na po dumila pa yung apoy sa kabilang building eh. Paano kung dumila pa yung apoy sa kabilang building, nagkalit-siletse na po talaga, ano? So, siguro ito ay opener na rin sa atin dito sa City Hall na magkaroon na rin ng seminars and trainings para sa ating mga empleyado. No? Kasi hangga't inaantay natin ang responde ng mga bombero, kung paano kung malayo, wala ho ba tayong gagawin? Hindi ko inaano yung mga empleyado dyan, pero ito nga ba ay panahon na para magkaroon ng araw na mag-conduct ng training and seminars dyan para sa mga ganitong uri ng sakuna. No? So, nakakalungkot mag-isipin na ang ating mga kasamahan sa nangyaring sunog dyan, at ito nga po ang lumalabas na talagang pangyayari sa kanilang investigasyon mula po sa Bureau. Siguro naman oras na para magkaroon na kayo ng seminars dyan at makatulong din na po kayo. Wag naman po puro tayo-tayo lang. Sigaw ng sigaw. Wala akong mangyayari sa pagpatay ng sunog. Anyway, ipapaubayan na ho natin yan sa ating mga kinauukulan regarding sa bagay na dyan. Okay. So, punta ho tayo dito, no? Noong isang araw, Sabado, muli po ang inyong lingkod ay naanyayahan po sa usapin patungkulan naman po sa Urban Poor, diyan po sa Barangay Talisay. Pero sabi ko nga, dapat ito labas na po sana ako dito kasi nasa media po ako eh. Anyway, nasa gitna po tayo niyan, Hindi po tayo nakikisaw-saw lang o nakikialam sa problema niyan. Pero isa po ang gusto kong ipanawagan sa lalo po kay Barangay Kapitana Tadduana. Every time po ba na may papadala sa inyong letter o sa mga kakagawad po natin dyan sa barangay, isasawalang bahala lamang po, ibabalik po sa sender yung letter na kayo po ay inaanyayahan na umattend sa isang usapan na ipinatatawag ng isang organisasyon dyan sa Talisay. Kasi sa aking nalaman, at nandun po, saksi ako, saksi ako sa pangyayari na isang yung kagawad dyan sa Barangay Talisay, pinadalan po ng letter. At ang bumalik na inutusan po ng mga opisyal, ay sinasabi na binasa lamang po ito, hindi ito pinirmahan ng kagawad in charge. Sa komitiba niya po ito, na pagdating sa mga urban poor, parang hindi tama. Parang binawaliwala na. Kasi minsan, ang usapin patungkol sa isang sa loob ng barangay sa mga organisasyon, lalong-lalo na po sa isang napaka-importanting organisasyon, ang Urban Poor, ang Women's, ano pa ba ang meron dyan? Seniors, na kapag kayo po ay naanyayahan, napadala ng letter, dapat sana bilang mga barangay official, magpaano naman kayo na, hindi ako makakarating. Nang sa gano'n naman po, may maimbitahan pong iba na pwedeng maging saksi sa ginagawa nila. Kasi every time na nagkakagulo tayo dyan sa isang barangay, ang sisisihin po natin ang mga opisyal ng nasabing organisasyon na kesyo. Hindi namin alam yan. Walang nagsabi sa amin na may gagawin kayo dyan. Pero sad to say na naging saksi ako na naman sa ginawang pagbabaliwala ng barangay kagawad yun dyan sa barangay sa Talisay, sa paanyaya ng Urban Poor na kayo po ay makisit-in sa usapin dahil kayo po ay may pananagutan din. Dapat nandun din po kayo bilang opisyal. Kasi mas kinakailangan na kayo mismo ay magbigay din ng suggestion. Kaya ho tayo nagkakagulo dyan, lalong-lalo na po sa urban. Ang masalimuot na organisasyon ng urban ngayon, dyan sa Barangay Talisay, ganito ang nangyayari. Natotoo ang sinasabi nila na kapag kayo po ay iniimbitan, ayaw nyo naman pong dumalo. So what for na imbitahan pa nga kayo? Kung ganito at ganito lang naman ang gagawin ninyo. Pinadalang kayo ng sulat, binaliwala nyo. O ngayon Barangay Kapitan Tadduana, hinahamon ko pa kayo, china-challenge ko po kayo, ano ang magiging penalidad nyo sa kagawad na ito na binaliwala ang imbitasyon ng urban? Supposed to be na siya ang komitiba na may hawak nito. Ano po ang gagawin nyo po? Ako, kaibigan nyo po ako. Kapag may problema po sa barangay na gusto nyo yung malaman at gusto nating ipaalam sa ating nandyan po ako. Neutral po ang inyo pong lingkod bilang isang mamamayag. Hindi ho tayo nagsasalita
nang hindi po natin nakakausap pa ang mga taong imbuelto. No. So again, no, panawagan po sa lahat po ng mga barangay official, hindi lamang po sa isang barangay na tinutukoy ko po, para po sa lahat. Sana kapag may dumating po sa inyong sulat at dyan lamang po sa loob ng inyong barangayan, lalo na po ang mga organisasyon na supposed to be na isa po sa responsibilidad nyo na gampanan, huwag nyo naman pong talikuran, huwag nyo naman pong baliwalain. Ano? Kundi pasalamat po tayo. Pasalamat po kayo bilang mga barangay official ng mga barangay na kayo po ay ipinadadalhan, ipinaalam sa inyo kung ano po ang mga ginagawa nila dyan. Mga pa-meetings, mga activity na ginagawa nila, at least paano nalalaman nyo. Pero kung ibabaliwala nyo po yan, siguro naman hindi nyo mo masisisi kung kayo po ay makakarinig ng kung ano-ano sa mga grupo na nag-aanyaya sa inyo pero binaliwala nyo. No? Matanong ko nga po kay Kap Arlis Sanaban. Good morning, Kap. Pag ganito po ba ang nangyayari sa loob ng barangay, na tila baga binabaliwala ng mga barangay official yung paanyaya ng mga organisasyon, no, bilang opisyal ng barangay, ano po ba ang magiging sanction nito sa inyong mga, sa inyo nangyari yan sa barangay Pamurayan, binaliwala po ng isang barangay kagawad din yung panawagan po ng isang organisasyon sa loob ng barangay nyo, pinadala ng letter tapos binaliwala, ni wala man lang pasabi kung siya po ay dadalo o hindi. Ano po ba ang maaaring gawin ng isang punong barangay sa ganitong kaso? Kasi nakakahiya naman po para sa mga kapitan natin na may mga tayo nagsusumikap sa mga barangay official natin, nagtumikap ang mga barangay kapitan na mapagandang relasyon sa bawat organisasyon na meron po sa loob ng barangay. Tapos ganito ho ang mangyayari, may mga kagawad kayo na medyo hindi na natin sabihin talagang kundi medyo na may personal po ang datingan kasi kalaban mo si ganito, kalaban mo si ganyan. Diyos ko naman, tapos na po ang eleksyon, paparating na naman po ang eleksyon. At sisiguraduhin ko po na sila po ay kakailanganin nyo na naman pagdating ng eleksyon para hingin ang mga boto ng mga yan. Ngayon pa lang, magpasiklab naman po kayo. Ipakita nyo po na walang kulay politika ang pagserbisyo nyo dyan. Walang kulay politika kung paano kayo naluklok sa posisyon na meron kayo. No? Ito nga't pinag-uusapan na naman sa Kongreso, although matagal-tagal pong usapin to na ikansila na naman ang paparating na barangay election. Dapat matuwa na ho kayo dyan kasi tinutulungan na ho kayo ng mga kongresista na ma-extend at ma-extend na naman ang kauupo nyo sa upuan na wala naman po kayong ginagawa. Hindi ko ho nilalahat. Muli po, binabalik ko ulit. Hindi ko po nilalahat. May iilan po dyan na wala naman pong ginagawa. Antay na lamang po ng honorarium. Pero wala namang ginagawa. Ni paggawa po nga yata ng mga resolusyon, ni paggawa nga po ng mga project plan o whatsoever, o liham, hindi po yata marunong. Ano ang nangyari sa mga seminars na mga pinag-aatinan nyo? Ano mga nangyari sa mga seminars na pinagkagastusan ng mga barangay at nilabas ang pondo para kayo po ay matuto sa mga ganyang paraan? Hindi ho tayo namumulitika dito kundi inilalabas lamang po natin ang mga ng mga tao, mga sentimiento ng ating mga kababayan. Minsan kasi napapaisip tayo karapat dapat pa ba kayong ibalik sa pwesto? Karapat dapat pa ba kayong muling iluklok at pakinggan kung ano po ang kahilingan nyo dyan sa barangay, sa inyong mga constituentes na pagdating ng eleksyon, lalapit kayo, halos gawin nyo na kabag-anak nyo na po lahat. Pinsan ko yan, pinsan ko siya, pinsan ko yan kahit hindi po natin nakakilala. Yan po ang nagagawa ng politika dito po sa ating bansa. Ang mga kamag-anak na hindi po natin kilala ay nagiging kamag-anak na po natin. So, what for? At naging official po tayo kung ganyan at ganyan po tayo.
So, again, ang panawagan ko po sa mga kapitan ng barangay, ano po ang magiging penalidad ng mga barangay opisyal, ng mga barangay kagawad, kapag may mga ganito pong mga pangyayari na binabaliwala nga po ang mga panawagan ng mga barangay organization na meron po tayo dyan. Pinadadala ng letter pero ng liyam, ng mga paanyaya pero binabaliwala. At pagdating ng oras, ang sisi ay doon po sa mga organisasyon. So, once and for all, balikan po natin ang talagang hindi matapos-tapos na problema ng ating syudad. Hello, katabi na namin yung opisina nyo. Kamusta? Sabi dito, hindi makakapatay ng sunog. Ang tubig na ilalabas nyo, kasi nga pa panay tsokolate. Kulay emperador. Ang lumalabas sa tubig. Panaglaba ka ng puti, magiging kulay tsokolate po ang inyong mga damit. Lalo na po pagka hindi nyo po inantabayanan ng tubig na bumubuo sa ating mga gripo. Prime water, nagkakagulo na po sa ibang riyon dahil lang po sa mga pinagagawa nyo. May panawagan na nga po, hinamon ng mga barangay opisyal, mga opisyal ng kanilang mga nasasakupan na palayasin ang mga kagaya niya po na nangyayari dito. So, hanggang kailan po ba talaga mag-aantay ng tamang serbisyo ang mga syudadano? Hanggang kailan ba talaga matatapos ang problema namin na kinakaharap pagdating sa tubig? Parehas nito, may sunog. Nandyan sa barangay Kambulaga, gustong-gustong tumulong ng ating mga kababayan na maapula kagad yung tubig, maapula kagad yung sunog. Pero my God, my goodness, walang tubig! Ano ba yan? Paano? Ano nang gagawin natin dyan? Paano kung masunog na mismo yung opisina nyo, hindi naman natin hinihingi? Katabi nyo na yung, katapat nyo na po ang Bureau of Fire. O baka naman sinadya nyo na katapat kayo ng Bureau of Fire Protection. Baka sakali kayo masunog may tubig. Kala nyo, ilang hakbang lang. Firefighter na po, makikita nyo, fire truck ka na dyan, di ba? Ligtas nga naman kayo. Nakakatuwa, nakakatuwa ang isipin, pero nakakainis na talagang may ganyan ang pangyayari. Gustong-gusto naman tumulong, wala namang makuha tulong mula sa inyo. Pero ito, panawagan po sa ating mga kababayan. Alam naman po natin na problema natin ng tubig. Ugaliin na po natin mag-imbak ng tubig. Bumili na ho tayo ng mga malalaking drums na pwede natin pag-istakan ng tubig kapag may tubig na dumarating. Tubig na bumubuo sa ating mga gripo. Bumili na ho tayo. Nang sa ganon, kapag may mga emergency kagaya po ng sunog, may mapagkukunan po tayo ng tubig. Wag na po tayong umasa sa tulong ng gripo. Kundi sa mga stock na meron tayo. At ang problema naman natin ng mga kababayan dito pagdating sa pagbili ng imbakan, yung pambili nga, Papa Harold, may pambili ka ba ng malalaking drum? Magkano na malalaking drums ngayon? Siguro pag may isang city official na magbibigay ng resolution sa mga ganitong sigalot regarding po sa mga imbakan, although sabi nga nila hindi na nila problema yan, pero once and for all, sana magkaroon po kayo ng ganito. Mamigay naman kayo, malapit na election Wag daw yung timba na maliliit, wag yung tabo-tabo na ginagamit kasi meron na po ang ating mga may bahay niyan, ang ating mga kababayan, ang ating bahay-bahay diyan, meron na pong stock yan, mga tabo, mga timba. Ano na lamang po ang ibigay nyo drum na pwedeng pag-imbakan ng tubig ng ating mga kababayan. Yung malalaking drum po, nang sa ganon, pagka may mga emergency po, may magagamit na tubig na hindi na po umasa sa prime water o whatsoever na mapagkukunan ng tubig para maging pamatay sunog. Kundi magbigay na lamang po kayo ng drum. Ito maganda-gandang suggestion to, Tiyak ko magiging top-notcher po kayo kapag ginawa nyo po ito. Ngayong eleksyon na paparating, ang mamigay ng malalaking drums. Pero ang lalaki, mahal din yan, Mahal din yan, Papa Harold, Pero yung mga sa bakery, nasa 100 lang yun, 150. Isang bahay, 150. Ayan.
Kahit hindi na nyo bayaran yung mga yung mga boto ng mga yan. Oo, yung mga margarine, yung kulay dilaw, kulay green na nakikita ko, may pula dyan. Yung pinaglagyan mga mantikilya. So, yan lamang po ang ipapanawagan natin sa ating mga city official, lalo na po sa ating butiing mayor. Kasi po, namang problema po, mayor, ang ating mga kababayan, kung saan nila iibakin yung tubig. Kasi pawala-wala nga po yung tubig, paano nga pa sila makakapag-iba kung walang lalagyan? So, again, sa ating programang Kasama Mo si Jojo, ang issue po, pinag-uusapan ng mga napapanood, hindi lamang po sa usaping politika, kundi yung mga pang-araw-araw po nating ginagawa. Aanyaya po natin yung mga resource person na dapat magbibigay po sa inyo ng mga tama. I may not be the right person, but I can give you the right person, sabi nga nila. Sa muli po, sa susunod na edition po ng ating programang Kasama Mo si Jojo, isisikapin po nating maimbitahan yung mga taga-SSS. Kasi nga po, marami na naman problema ang kinakaharap ng ating mga kababayan. Kung paano nga ba maging miyembro, kung paano maging beneficiaryo ng SSS. Lalo po ang ating mga senior citizen. Ano po ba? May karapatan po ba sila na sumali, mag-enjoy ng mga benepisyo mula po sa inyo? Yan po ang sisikapin nating makuha at maging susunod na resource person at maging guest natin sa programang Kasama Mo sa Jojo. Sa muli po, ito po si Jojo Lascano, ang inyo pong kaibigan, katutsaran at kaututang dila dito po sa programa. Nagbabati po ng magandang umaga and God bless you all. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.